Yan, salamat po sa Panginoon, mga kapatid. At tayo ho ay ngayon ay nasa gawain ng Panginoon. Isang mapagpalang umaga po diyan sa inyo sa Pilipinas. Purihin ng Panginoon. At tayo ho ngayon ay may pagkakataon na mag-aral po muli ng kanyang mga salita. Salamat sa Diyos dahil sa pagkakataong ito, sasalubungin natin ang ating Panginoon ng pasasalamat. Ngayon ho ay talagang tinaon ng Panginoon na makapagsalita po ako sa inyo ng Pasko. No, para mabati ho kayo ng isang maligayang Pasko sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Bago ho tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, tayo ho muna umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin yung ganumang kalayo ang langit. Kayo ang kalakasan namin. Malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok. Yes, Lord. Hallelujah. Walang makapag-iwalay. Walang maikukumpara sa pag-ibig nyo. Ganun kalayo ang langit. Hallelujah. Ganun man kahalayo ang langit. Pag-ibig nyo'y para sa lahat. Lunod kami sa paanan nyo. At sasamba sa inyo. Sasamba sa inyo. O Diyos, ganun man kahalayo ang langit. Hallelujah. Pag-ibig nyo'y para sa lahat. Kayo aming Diyos. Kayo aming Diyos. Ang kalakasan at kaligayahan. Isa po sa umpisa. Hallelujah. Awitin natin sa Panginoon. Kayo ang kalakasan namin. Hallelujah. Yes, Lord. Malalapitan na kaligayahan. Dumating man ang pagsubok. Walang makapaghiwalay. Hallelujah. Walang makapag-iwalay. Walang maikukumpara sa pag-ibig nyo. Ganun man kalayo ang langit. Ganun man kahalayo ang langit. Pag-ibig nyo. Pag-ibig nyo'y para sa lahat. Luluhod kami. Luhod kami sa paanan nyo. At sasamba sa inyo. Sasamba sa inyo. O Diyos. Ganun man kalayo ang langit. Ganun man kahalayo ang langit. Yes, Lord. Hallelujah. Pag-ibig nyo. Pag-ibig nyo'y para sa Sa lahat. Kayo aming Diyos. Kayo aming Diyos. Ang kalakasan at kaligayahan. Kayo aming Diyos. Kayo aming Diyos. Ang kalakasan at kaligayahan. Salamat sa iyo, Diyos. Hallelujah. Marapat kang pasalamatan, Panginoon. Marapat kang maluwalhati, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Tulad sa aming inawit, Panginoon. Hallelujah. Ganuman kalayo ang langit, Panginoon. Hallelujah. Ang pag-ibig niyo, O Diyos, ay nararanasan namin, Panginoon. Ganong kalapit, Panginoon, ang inyong pag-ibig sa amin, ang inyong pagmamahal, aming Ama. Hallelujah. Hallelujah. At Lord,
Dumating man mga pagsubok, Panginoon. Dumating man mga problema, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, hindi kami matatakot, O Diyos, na harapin yon, Panginoon. Ano mga pagsubok, ano mga problema na dumating, Panginoon. Hindi kami matatakot na harapin, O Diyos. Dahil alam po namin, Panginoon, kasama namin kayo, O Diyos. Hallelujah. Sinabi niyo po sa inyong salita, Panginoon, sa 1 Chronicles chapter 20 verse 15, Panginoon, na ipaglalaban niyo, Panginoon. Kayo makikipaglaban, O Diyos, sa aming mga pinagdaraanan. Kayong makikipaglaban, O Diyos, sa mga pagsubok namin, Panginoon. Kaya Lord, pinaniniwalaan namin yun, O Diyos, at pinananampalatayaan, Panginoon, na totoo kang Diyos sa aming Ama. Hallelujah, hallelujah. Kaya minsan pa, O Diyos, lalo namin kayong pararangalan, lalo namin kayong pasasalamatan, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil ngayong araw na ito, O Diyos, ay inaalala namin, Panginoon, ang inyong kapanganakan, O Diyos. Although, O Diyos, wala nakalagay na exact na araw o date sa Biblia, pero ngayong panahong ito, O Diyos, ay bagamat walang exact na date o araw, Panginoon, o buwan, O Diyos, ang mahalaga, Panginoon, inaalala namin, Panginoon, ang ginawa niyo, O Diyos, na kayo ay nagkatawang tao, O Diyos, para mabayaran niyo ang lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon. Yun ang totoong Pasko, Panginoon. Salamat, salamat po, Panginoon. Purihan kayo, maparangalan kayo, O Diyos, sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Purihin ang inyong pangalan. Ito po, Diyos, sa amin samot dalangin na meron po sa salamat. Ang lahat po na nakang Diyos magsabi ng Amen at Amen. Ayan, salamat po sa Panginoon, mga kapatid. Talagang mabuti ang Panginoon sa ating buhay. At tayo ay, ngayon ay mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Nandito po tayo sa bahay po ng isang kapatiran o kwarto ng mga kapatiran. At nagba-Bible study rin po kami. Tuloy na din po yung ating devotion. Salamat sa Panginoon. At pakikita ko po sila sa inyo, mga kapatid, bago tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po sila. Ayan po sila. Kaway-kaway po. Ayan po si Ate Ruby, si Ate Marisa, at si Ate Cherry. Ayan naman po ang si Mrs. Ayan, salamat sa Lord. Ayan, salamat sa Panginoon. Sige po, tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ngayon po ay, ang alam natin, karaniwan ay, ngayon po ay Pasko. At sa totoo po, wala naman nakalagay sa Biblia na exact date at exact na buwan kung ano ang kapanganakan ng Panginoon. Ang nakalagay lang sa Biblia, kung mababasa natin, is panahon ng taglamig, yung kapanahonan ng kapanganakan ng Panginoon. Kaya ngayon, ang mga scholar, na mga Bible scholar, ay gumawa sila ng pinaka buwan at date ng kapanganakan ng Panginoon para alalahanin at pasalamatan ang Panginoon sa ginawa niya. At bagamat walang exact date, walang exact na buwan, ay tayo ay marapat na magpasalamat sa Panginoon. Dahil ano po ba ang Pasko? So pag-aaralan natin ngayon ay yung kapanganakan ng Panginoon. Yung Pasko na alam natin. So ano po ba ang Pasko kapag naririnig natin, mga kapatid? Ang Pasko po ba ay para sa atin ay araw ng pagbibigayan? Ang Pasko po ba para sa atin is araw ng pagpapatawad? Ayan. Ang Pasko po ba para sa atin ay araw ng pagsasama-sama o reunion? Ika nga po. Ano pa po, mga kapatid, ang dumarating sa ating kaisipan kapag narinig natin o may nagtanong sa atin na ano ba ang Pasko? Ano ba ang meaning sa atin ng Pasko? O ano ba ang diwang ng Pasko sa atin? No, marahil ang iba sa atin ay ang kaisipan ay panahon ng pagbibigayan, pagpapatawad. Hindi po ba o reunion? Hindi ho masama yung mga binanggit ko na mga meaning na para sa atin ay ganun ang Pasko. Kasi nararamdaman ho natin na ganun ang Pasko. Kaya nasasabi natin yung mga meaning na para sa atin na ganun ang meaning. Kasi nararanasan natin, mga kapatid. Pero ngayong gabing ito, hayaan nyo na pag-aralan ho natin kung ano ba talaga ang Pasko sa yung pinagdiriwang natin, yung alam nating Pasko. So, pag-aaralan ho natin ngayon ay ang kapanganakan ng Panginoong Hesus. No? Bakit po ba ang Panginoon ay naparito sa lupa? So, una ang purpose
Ang purpose po ng Panginoon, kaya nagkatawang tao po ang Panginoon. Pakibasa po sa sa John chapter 3 verse 12 o 14 po. Basahin po muna natin yan, mga kapatid. John lang yan. John lang. John chapter 3 verse 12 o 14. Yung nagkatawang tao ang Panginoon. John chapter 3. Sorry mga kapatid. Chapter 1, sorry. Chapter 1 verse 12 o 14. Sorry mga kapatid. Chapter 1 po dyan din, pero sa 1. Chapter 1 o 14 po ba yun o 12? Nung nagkatawa. John first Chapter 1 verse 12. 14 po, pakibasa yung 14. English. Sige po. John chapter 1 verse 14 po, mga kapatid, pakibasa. 14? Opo, 14. O si ate, Nagkatawang tao. yes po, At nagkatawang tao ang salita. verbo naman. Verbo, sige po, parehas namin po yan. At tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Amen. So kung babasahin nyo dyan sa verse 1, chapter 1 verse 1, ang sabi dyan, nang pasimula, naroon ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ng Diyos at ang salita ay Diyos. Yung sinasabi ditong salita o verbo sa ano po kasi yan, malalim na asalin. Yan, verbo. Ibig sabihin po ng verbo is salita. At ang sabi dito sa chapter 1 verse 1, ang salita daw ay Diyos. Hello, brother. Just come po. Sige po, pasok po. Dami niya. Kunin mo. Merry Christmas po, baby. Pasok po, pasok. Pasok ka, Maylin. Kasi ano ng Bible study. Ayan po. Buka muna So, yung sinasabi ditong verbo o salita, sabi dito, nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita o verbo. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Yung verbo daw po na sinasabi dyan sa Biblia ay Diyos. No, ang salita ay Diyos. No, maliwanag po sa atin. Yung sinasabi diyang nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Yung verbo na yun o salita, ang ibig sabihin daw po ay Diyos. At pagdating sa verse 14 po, diyan pa rin sa chapter 1, nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Yung salita po ba pwedeng mabuhay? Yung salita, halimbawa, nagsalita ako, my name is Nervin. Pwede po bang mabuhay yan? Pwede po bang maging tao katulad natin? Di ba hindi kung pangkaraniwan? Pero yung sinasabi dito sa verse 14, yung tandaan natin yung binasa natin sa verse 1. Anong sabi doon? Ang salita ay Diyos. No, yung salita daw na yun dito sa Biblia ay Diyos. Pagdating sa verse 14, malinaw na malinaw pong sinasabi, nagkatawang tao ang salita. Itong salita ay ang Diyos. Nagkatawang tao ang salita. Yun yung Diyos. At namuhay na kasama natin. Si Jesus Christ ito, mga kapatid. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. No, ito mga kapatid, ang purpose ng Panginoon. Sabi ko po sa inyo kanina, ang unang purpose ng Panginoon, kaya siya ay pumarito sa lupa. No, paano hong pumarito ang Panginoong Jesus sa lupa? Nagkatawang tao. No, paano po tinatawag na nagkatawang tao? Tandaan niyo mga kapatid, yung pinag-aralan natin sa John chapter 3 verse 3. Na nagtanong si Nicodemo na sa kapanganakan, sabi ng Panginoon, kapag hindi daw pinanganak ay hindi makapaporoon sa kaharian ng Diyos. Ngayon nagtanong si Nicodemo. Ang sabi ni Nicodemo, Panginoon, yung bang isang tao na pinanganak na ay ipapasok uli sa womb o sa sinapupunan ng kanyang nanay para ipanganak uli?
Natandaan nyo ano pinag-aralan natin? At ang sabi ng Panginoon, ang ipinanganak sa laman ay laman. Kapag pinanganak ka na, hindi ka na pwedeng ipanganak. Alangan namang isalpa ka pa doon sa sinapupunan ng nanay mo, ay laki mo na. Hindi po ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, sinagot ng Panginoon si Nicodemo, ang ipinanganak sa laman ay laman. At ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. So, tanda po niyo yung pinag-aralan natin. Ang tao ho ay nahiwala yung relasyon sa Diyos, namatay. Nung nagkasala si Adan at si Eva, na yung relasyon ng tao is namatay. So yung namatay na yun yung sinasabi doon sa John chapter 3 na ipapanganak ng muli. Nung tumanggap tayo sa Panginoong Hesus, ipinanganak ng muli. Yun po yun. So ngayon, ang gusto ko pong sabihin sa inyo ay ang Panginoong Hesus po, ang purpose niya, kaya nagkatawang tao siya dito sa lupa, is unang-una para tubusin tayo sa kasalanan. Ano yung kasalanan na yun? Yun ho ay nagawa ng ating mga ninuno ni Eva at ni Adan. So sa pamamagitan nun, nagkaroon ho ng kasalanan. Kaya ang ginawa ng Panginoon dahil sa pag-ibig ng Diyos, John chapter 3 verse 16. Pakibasa po muna. John chapter 3, dyan din po. No, ito ho yung tinatawag nilang pusod ng Biblia, John chapter 3 verse 16 po. Makikita natin kung gaano ang pag-ibig ng Diyos, kung bakit ang Panginoon nagkatawang tao. John 16, I will pray the Father. John chapter 3 po, Ay, 3:16. John 3:16 po. Ay, babasahin. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos Yes sa po. mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang sabi diyan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, sa malalim na salin, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Sino po yung sanlibutan? Tayo ho yun. Ganun na lang daw po ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa mga tao. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, kaysa isang anak, ang Panginoong Hesus, para ialay yung buhay, para magkatawang tao. Yung sinasabi sa John chapter 1 verse 14. Ano po ba ang pagkakaiba ng tao sa nagkatawang tao? May idea po ba tayo, mga kapatid? Pag sinabing, sige po, may idea po ba kayo? Pakiulit nga, Pastor. Ano po ang pagkakaiba ng tao sa nagkatawang tao? Sa nagkatawang tao. Yung nagkatawang, Ano ba, nagkatawang Oo, pusa? nagkatawang tao. Hindi kayo banal na espiritu. Ito po yan, mga kapatid. Yung napapanood natin sa mga movie, hindi po ba tao tas naging pusa? Ang tawag doon, nagkatawang pusa. Tao na nagkatawang pusa. Ibig sabihin po, yun po yung mga na napapanood natin na masamang espiritu. Hindi po ba? Kaya aswang. Ang aswang po, masamang espiritu. Totoo po yun, ang aswang. Pero yun po ay masamang espiritu. Nagkatawang aso. Nag-change siya ng anyo. So Di yun, ba naliligaw ang kaluluwa? yes, yun po yung tinatawag na nagkatawang aso. Ito naman po, ating pinag-aaralan is nagkatawang tao. Ito ho yan. Kaya tinatanong ko sa inyo, anong pagkakaiba ng tao at yung talaga, normal na tao sa nagkatawang tao. Ito ho yan. Ang Panginoong Hesus ho ay, nung pumunta dito sa lupa ay tao. And then, sa loob niya is Diyos. Yun ho kaya tinatawag siyang nagkatawang tao. Banal na espiritu. Hindi pa po yun. Hindi pa. Binigay ho ang espiritu nung umakyat ang Panginoon, bukod ho yung pag-aaral na yon. Ito ho yan. Kaya tinatawag na nagkatawang tao, kasi siya ho 100% na tao at 100% na Diyos. Nung pagkakataon na yon. Nung pagkakataon ho na yon, siya 100 na tao, 100% na laman, at 100% na Diyos. Pero tandaan natin, hindi ho ginamit ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Di ba pinarusahan na ho siya sa cross? Isang ganyan lang niya, patay yung mga tao na yun, bababa ang mga anghel. Mga legion, pag sinabi pong legion, libu-libong mga anghel na mandirigma, isang ganun lang, patay. Ganun ho ang kapangyarihan ng Diyos, pero hindi ho ginawa ng Panginoon. Bakit? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa akin, kay Ate Cherry, kay Ate Marisa, kay Ate Ruby, at kay Ate na nasa likod, kay Ate Maylin, sa ating lahat. Ganun ho ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ho ang Panginoong Hesus ay nag-alay ng buhay para sa atin. Siya ho ay ipinanganak ng katulad ng kapanganakan ng isang tao. Babasahin naman ho natin
para tayo dumako na sa, ito ho yung intro ng Pasko ha, yung pinag-aaralan natin yung about sa Pasko, yan na ho yung intro. Ngayon papasok na tayo dun sa pag-aaralan natin sa Matthew chapter 1. Buksan ho natin sa ating Biblia, Matthew chapter 1 verse 18 po. Babasahin po natin yan hanggang sumusunod. So, ipinanganak ang Panginoon. Ito na ho yun. Diyan. Matthew. Ano si Matthew? Matthew chapter 1. Lucas to eh. Ayan ba yan? Sige po. Chapter 1 verse 18 po. Pakibasa po Ate Marisa yung 18. Tagalog no ay English naman Sige po. Wala man dito. Sige po, ako po muna babasa. Sa Matthew chapter 1 verse 18, ganito ang pangyayari sa kapanganakan kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Pero bago pa sila ikasal, nalaman ni Maria na buntis siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Tandaan natin mga kapatid, si Maria, kaya ho tinawag na Virgin Mary, wala hong nakatalik siya na laman sa laman. Kahit hindi yung Holy Spirit. Yes po, kahit meron ho siyang fiancé ho, ibig sabihin ikakasal na. Hindi ho uso dito ang boyfriend. Ikakasal kagad. Kung babasahin ho talaga natin sa Biblia, ganun ho. Hindi ho uso ang boyfriend na girlfriend. Ino-honor na lang natin kasi mabihaya ang Panginoon. Ganun po ba? Pero tandaan natin, dito sa Biblia nakalagay, fiancé agad. Ibig sabihin magiging asawa. Nakatakda na ho silang ikasal eh. Ni Jose. Si Jose ho ang magiging asawa ni Maria. Pero nalaman na lang ho ni Maria na buntis siya. Kasi kinausap po siya ng anghel ng Diyos. Kung babasahin ho natin yan hanggang sa sumusunod, basahin nyo na lang ho kasi medyo mahaba. Iano ko na lang. Lalaborate ko na lang po sa inyo. So ito ho yan. Kaya nalaman ni Maria na siya ho'y buntis sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ay kinausap po siya ng anghel ng Diyos. No? Paano ho malalaman kung nagbuntis na pala ako? Kung sinong magsasabi, hindi po ba? Bakit po si Virgin Maria ang napili? Ito ho yan. Kaya ho napili ng Panginoon si Virgin Mary o si Maria, that time ho, siya lang yung banal. Ibig sabihin ng banal, siya ho yung mayroong relasyon sa Panginoon na totoo. That time ho, sa panahon nila, hindi ho katulad natin ngayon, marami hong totoo ng relasyon sa Panginoon. Pero that time, makasalanan ho ang tao eh. That time talaga. Pero nakita ng Diyos na si Maria ay talagang tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Mayroong banal na pagkatakot sa Diyos. May banal ho siyang pagkatakot sa Diyos. Kaya ang pinili ng Panginoon at isa pa ho, si Maria ho ay virgin. Hindi ho pwede kasing ipanganak ang Panginoon sa makasalanang tao o kaya sa hindi virgin. Kaya pinili ho ng Diyos si Maria, pero sa pagkakataong hong yun, siya lang ho yung virgin. Kaya nga ho tinawag na Virgin Mary, ibig sabihin, hindi ho siya nagkaroon ng pagtatalik sa laman. Kahit ho kay Jose, hindi ho sila nagtalik. Kaya sinabi dito, si Maria, nalaman ni Maria sa pamamagitan ng anghel ng Diyos, sinabi sa kanya na ikaw ay buntis, okay? Ikaw ay binabaan ng Espiritu ng Diyos. Ang nasa sinapupunan mo ay ang Diyos o ang tagapagligtas o Emmanuel. No? Emmanuel. Ang ibig sabihin ho ng Emmanuel ay tagapagligtas. Yun yung pangalan ni Jesus. Yes po, Emmanuel. At kung kung sabi diyan, kung uunawain natin ay ang tagapagligtas, no, yung pangalang Emmanuel. Na okay? Doon ang galing ang salitang Emmanuel, sa ibig sabihin ay tagapagligtas. At doon na sinabi ang pangalan na iyong ipapanganak ay Jesus. Lalaki ang iyong ipapanganak. Ang ipapangalan mo ay Jesus. So, ibig sabihin tagapagligtas. At si Jose, kinausap din si Jose Kay Jose. ito po yan. Kung sa tao, nalaman mong buntis yung asawa, yung magiging asawa mo, yung fiancé mo, na hindi naman kayo nagtalik, anong mararamdaman mo? Siyempre, magdadalawang isip ka. Madidisappoint ka. Kaya ngayon, kahit din niya sinasabi kay Maria na gusto niya ng hiwalayan, kasi nag-ano siya, pero alam ng Diyos, sabi ni Jose sa kanyang sarili,
hindi po pwede sa akin to. Hiwalayan ko si Maria kasi nabuntis siya ng kung sino man. Hindi po ba? Kasi hindi pa siya, wala pa siyang malinaw na pagkaunawa. Pero habang natutulog si Jose, kinausap ho ng anghel ng Diyos na, Jose, wag mong layuan o hiwalayan si Maria. Kasi ang pinagdadala niyang pinagdadala niya sa kanyang sinapupunan ay Diyos. No? Diyos, tagapagligtas. Ng sanlibutan. Oo, tagapagligtas ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya ang ginawa, pagkatapos ng pangungusap ng Panginoon ng anghel ng Diyos kay Jose, nahimasmasan Jose. At hindi niya na hiniwalayan si Maria. Dahil kinausap na ho ng Panginoon si Jose. At pagkatapos noon, nagsama na ho sila. Hindi ho sila nagsiping. Ibig sabihin, tinulungan na ni Jose kung paano ito si Maria manganganak sa paglilihin niya. Lahat ho ng naging paglilibor ng isang tao, naranasan ho ng Panginoon. No, inilagay siya sa sinapupunan para ipanganak. Hindi ho siya tao. Ang tanong, marami nagtatanong, hindi tao siya. Pinanganak nga siya eh. Yes, nagkatawang tao. Kaya nga po sinabi ko po sa inyo kanina, ano ang pagkakaiba ng tao sa human being sa sinasabi ng Biblia na nagkatawang tao? Naano niyo po kanina yung pinag-aralan natin kung anong ibig sabihin? May tanong po ba kayo? Ulit po. Yes po. Ano po ang pagkakaiba ng human being, tayo po tinatawag na human being, tao, normal na tao sa nagkatawang tao. Kaya nga po nagbanggit ako sa inyo kanina ng medyo mga nakakatawang mga example para mas madali nating maintindihan, hindi po ba? Yung halimbawa, yung napapanood natin sa movie, yung tao tapos naging lobo. Yung sa Twilight, hindi po ba? Tao tapos mamaya naging lobo na. Kumagat na. Ayan ang tawag na po doon, nagkatawang lobo. Tao tapos naging lobo. So ang tawag doon, nagkatawang lobo. So nagbanggit lang ho ako ng mga ganong sample, medyo nakakatawa yung mga sample na binanggit ko kasi halimbawa yung tao naging pusa. So ang tawag doon, nagkatawang pusa. Pagka yung tao naging aso, so nagkatawang aso. Yun po yung yun po yung tinatawag na nagkatawan. Ibig sabihin, mayroon ho siyang dalawang nature. Tao plus hayop. Hindi po ba? Yun ho ang pagkakaiba sa normal na tao sa tinatawag na nagkatawang tao. Pero tandaan natin, ang Panginoong Hesus lang po yun. Wala ho sa totoong buhay yun na tao na nagiging aso. Kung mayroon man ho tayo nakita, mayroon ho siyang masamang espiritu. Ginagamit ho ng masamang espiritu, yung tinatawag ng mga bad spirit, aswang, manananggal. Totoo ho yun mga kapatid, pero mayroon ho silang bad spirit. Mayroon silang pagsanib ng masamang espiritu. Pero yung normal na tao, hindi ho pwedeng maging katulad ng nagpapalit ng anyo. Kaya ito ho yung, uulitin ko ho, ang pagkakaiba ng nagkatawang tao sa normal na tao ay ang Panginoong Sus ay 100% na Diyos at 100% na tao. Hindi ho katulad natin na tayo ay tao lang. Pero tandaan natin mga kapatid, marami magsasabi sa atin, si Jesus ay tao. May mga nangangaral na ganyan. Huwag kayo maniwala na si Jesus ay tao. Ito ang tanong. Nakakita na ho ba kayo ng tao na namatay at nabuhay noong ikatlong araw? Si Jesus. Patay na ho yun ha. Pinarusahan na, sinaksak-saksak na, wala na. Kumbaga, labas na lahat ng dugo. Labas na ho ang dugo ha. Labas na. May kilala ho kayong tao na pwede ho ninyo sabihin sa akin pa. Di ba? Wala po. Baka may kapitbahay kayong ganun. Kami may kapitbahay na Jesus ang pangalan. Namatay pero hindi nabuhay. Ay, sorry po, buhay po pala. Buhay pa yun. Pero pagka namatay yun, hindi na ho mabubuhay sa ikatlong araw yun. Ito na lang, may tao ho ba kayong kakilala na, o kapitbahay, na namatay, patay na isang araw, tapos nabuhay ng ikatlong araw? Wala po. Sa kapitbahay, wala. Baka may kapitbahay kayo po. Ito ho yan mga kapatid, wala ho ang Panginoong Hesus lamang. Ngayon, kaya ito ho, sinasabi ko sa inyo, ang purpose ng Panginoong Hesus kaya nagkatawang tao siya para tubusin ang tao sa kasalanan. Hindi ho siya nagkatawang tao para sa kagustuhan lang niya. Ay, magkakatawang tao ako para matikman ko yung kinakain nila, para malaman ko yung buhay nila. Hindi ho. Ang purpose ho ng Panginoon, unang-una,
para tubusin ang mga tao sa kasalanan na ginawa ni na Eva at Adan na dumaloy sa atin. Kaya naging matigas ang ulo ng mga tao dahil sa kasalanan. At ang ginawa ng Panginoon dahil sa pag-ibig ng Diyos, ano ang sabi sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang bawat isa daw ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Pangalawang purpose, kaya ang Panginoong Sus ay nagkatawang tao para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yung tinatawag na eternal life. Saan natin mararanasan yung eternal life? Doon sa tunay natin tirahan, sa langit. Dito ho tayo ay mga strangers. O tayo ay mga foreigners. Lahat dito sa lupa. Mga foreigners ho tayo. Ay, sabihin niyo sa akin kung sinong nabuhay na dito ng simula nung umpisa na ginawa ng Panginoon ng mundo hanggang sa ngayon. Ayun ho, mayroon na siyang eternal life nun. Kasi simula nung ginawa ng Panginoon yung mundo hanggang sa panahon natin ngayon, buhay pa rin siya. Ayun, may eternal life siya. Pero tandaan natin, ang buhay natin sa mundong ito, temporary lang ho. Ang totoo nating tirahan ay sa langit na bayan. Kaya salamat sa Panginoon na tinubos niya ang ating mga kasalanan. Dahil anong sabi sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mga kapatid, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang sabi ng Panginoon, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. No? Pag binasa natin yan, napakatindi. Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang sinasabi sa Roma chapter 6 verse 24, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ang sa Panginoon ay buhay na walang hanggan. Pero ang sa kasalanan ay kapahamakan. Kaya ang ginawa ng Panginoong Hesus, dahil sa pag-ibig niya, ayaw niya ho ang mga tao ay mapapunta sa impyerno. Tandaan natin, ang tao mapapunta sa impyerno dahil sa kasalanan. Dahil hindi niya tinanggap ang Panginoon. Kung totoong tinanggap ng tao ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay bilang Diyos at sariling tagapagligtas, hindi na ho babalik yan sa dating buhay, sa lumang buhay. Hindi, kung dating mamamatay tao, hindi na ho yan magiging mamamatay tao. Magiging ano na yan, tagasalba ng mga buhay ng mga tao sa pamamagitan ng Panginoon. Kaya ang meaning ng Pasko, mga kapatid, ay sa pagtubos ng Panginoon sa ating buhay. Yun ang pinaka-meaning ng Pasko. No? What is the reason of this season? Sa pagtubos ng ating Yes po, yung katubusan ng Panginoon sa ating buhay. Pero sabi ko nga po sa inyo, hindi ho masama yung mga binanggit natin kanina na mga meaning ng Pasko. Kasi totoo naman din ho yung kasi nararanasan natin, nararamdaman natin. Kapag Pasko, nagbibigayan. Pero tandaan natin, kahit hindi Pasko, pwede ho magbigay. Kaya yung mga inaanak ninyo, kahit di ho Pasko, pwede mo Pasko. Yan, mga may mga muna sila. Opo, yung mga may mga ninong at ninang, lahat naman ho tayo. Ito na ho yung pagkakataon natin. Pamasko na tayo araw-araw. Huwag naman araw-araw kasi mamumulubi, hindi po ba? Pero tandaan natin mga kapatid, ang Pasko ay hindi lang ho kapag December 25. Everyday ho yun ay Pasko. Ibig sabihin, kung nararanasan natin yung araw-araw ay kapag Pasko ay nagbibigayan, ibig sabihin, kahit hindi Pasko, pwede magbigay. Kung nararanasan natin kapag Pasko ay nagsasama-sama, ang pamilya, yung tinatawag na reunion, kahit hindi ho Pasko, pwede ho magsama-sama. At kapag Pasko, yung sinasabi natin is araw ng pagkapatawaran kasi Pasko naman mga kapatid. Ang Pasko ay hindi lang kapag 25. Ang Pasko is araw-araw. Kaya kung tayo ay may mga hindi nakasundo ng mga nakaraang araw, mga kapatid, hindi lang ho kapag 25 nagkapatawad ang isang tao. Kundi, pwede hong araw-araw. Hindi lang pwede talaga. Kasi kung paano tayo tinubos ng Panginoon, pinatawad ho tayo ng Panginoon na walang pag-aalinlangan. Ganon din ho dapat tayo nagkapatawad sa ating kapwa. Ngayon ho ay papasok ng 2021. Kalimutan na natin yung dati nating buhay. Kalimutan na natin yung mga nakagalit natin noon. O hindi naman natin nakagalit. Sila pa lang nagalit sa atin. Kalimutan na natin yun mga kapatid. O kung mayroon man na ganon, kalimutan na natin yun. Mag-move on na ho tayo. Kasi ito ho ay panahon para sa Panginoon. Ito ho yung panahon. Kaya mga kapatid,
tayo ho ay, ito ho yung panahon naman, ang gagawin natin is magpasalamat naman tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa buong isang taon na iningatan tayo ng Diyos. Oo, kahit sa pandemic. Yes po mga kapatid. Salamat sa Panginoon. At tayo ho ay manalangin. Salamat sa Panginoon. May mga prayer request po ba kayo mga kapatid? As usual. Walang basta. Sana yung galit sa akin. Kakausapin ako. Amen. Ay, bahala na ho ang Panginoon na kumilos doon mga kapatid. More blessing. Yan. Sige po. Protection sa Panginoon. Sige po, mag-pray po muna ako dito sa Pasal po. sa devotion po bago tayo mag-closing prayer po sa atin. Sige po mga kapatid, tayo ho ay manalangin. Tandaan ho natin mga kapatid, ang Pasko ay hindi lang kapag araw ng December 25. Ang Pasko ho ay araw-araw. Kaya kung nagbibigay tayo, magbigay ho tayo araw-araw, tumulong tayo araw-araw, magmahalan ho tayo bilang magkakapatid sa Panginoon. At yung pagre-reunion, yung pagsasama-sama ng pamilya, kung maaari ay gawin ho nating madalas. Kasi ho ang buhay natin dito ay, sa mundong ito ay pansamantala lamang ho mga kapatid. Doon na ho tayo makikita-kita sa langit na bayan. Doon na ho tayo magsasama-sama ng eternal. Wala na hong ano doon, wala na hong paghihiwalay ho doon sa langit. Magsasama-sama ho tayo doon, mayroong kagalakan. At magsasama-sama ho tayo doon na mayroong masayang buhay. Sige ho mga kapatid, tayo manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos sa umagang ito, Panginoon. Patuloy niyo pagpalain o Diyos ang inyong mga anak, Panginoon. Salamat o Diyos sa buong isang taon na pag-iingat niyo sa amin, Panginoon. Salamat o Diyos sa panibagong taon na naman na pinagkaloob niyo po sa amin o Diyos. Ang dalayan ko nga po o Diyos sa inyong mga anak, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na maglingkod sa inyo, Panginoon. Na o Diyos, maging dahilan, Panginoon, ang pag-aalala namin ng Paskong ito, Panginoon. Maging dahilan ito, O Diyos, upang lalo kaming maglingkod sa inyo, upang lalo kami, Panginoon, na humayo at mangaral ng inyong mga salita, aming Ama. At maging dahilan ito, Panginoon, para lalo pa kaming maraming akayin ng mga kaluluwa, Panginoon, patungo sa inyo, aming Ama. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, at ang araw na ito, O Diyos, ay patuloy, Panginoon, na maging pagkapala sa bawat isa, aming Ama. Salamat, O Diyos, at lahat ng aming gagawin, Panginoon, pa ay pinagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon. Kayo po ang maparangalan, kayo po ang maluwalhati sa bawat isa sa amin. Purihin po kayo. Ito po, O Diyos, ang aming nagkakaisang panalangin. Meron po salamat sa pangalan ni Jesus, na lahat po na anak ng Diyos na magsabi ng Amen at Amen. Salamat po sa Panginoon, mga kapatid. Merry Christmas po sa bawat isa. Palain po kayo ng Panginoon. Bati po kayo, mga kapatid. Merry Christmas! God bless! Stay safe sa lahat. God bless po, mga kapatid. To God be the glory po. Salamat sa Panginoon.